mainit, mausok at mataong lugar. Yan ang Loton, isang lugar sa Maynila kung saan napakaraming mga estudyante at profesional ang naghihintay ng kanilang masasakyan. Isang lugar na kinatatakutan ng karamihan dahil sa mga krimen na naganap dito. Ngunit bakit nga ba may mga pamilya pa ding piniling manirahan sa lugar na ito? Dito kasi kahit papano may kunting kita ka, may kunting, kumbaga sa ano kagaya nito, may kunting tinda-tindahan ka. Tsaka dito kahit papano may mapakinabangan ka rito. Wala po kasi kaming bahay kaya dito kami naninirahan sa Loton, sa may underpass. Kami ng dalawa ng anak ko dito sa Loton. Pero sa inyo po ba palagay, ligtas po ba na manirahan dito? Minsan, ligtas din. Minsan natatakot din kami sa mga alam mo naman masamang pangyayari dito sa kalye. Ayon sa aking nakapanayam na sociologist, magandang buhay dito sa Maynila ang kadalasang hanap ng mga pamilyang ito. Yung dahilan kung bakit dumadami yung mga informal settlers dito sa Maynila is because of migration. They are originally came from provinces. Actually, they are looking for greener pasture na ang akala siguro nila may mga magandang oportunidad dito sa Maynila. So, ang kinalabasan, pagdating nila dito sa Maynila, naging squatters sila. So, tinawag silang mga informal settlers na wala silang mapasukang trabaho, naninirahan sila sa ilalim ng tulay at sa mga bakanteng lote na inabandona na. So, hindi lang dito sa Loton, hindi lang dito sa karatig puok ng Letran, kundi sa buong Metro Manila. Sa dami ng pamilyang naninirahan dito sa Loton, ano kayang ginagawa ng gobyerno para sa kanila? Mga families o street children or street families continuously nire-rescue o unang-una, kakausapin muna sila. Tinatanong ng mga social workers sa District 5 at saka RAC na saan sila nakatira, bakit naglalagi sila dyan sa Loton. After assessment, some of them live nearby like ng Cavite, Bulacan. Nire-refer sila sa Josefa Villa Center. Ginagawa naman ng paraan ng mga social workers, lahat ng staff ng RAC at saka District 5, pero wala kaming magawa, nandoon naman sila. Hindi mo naman pwede saktan sila kasi tao din yan. So we are doing our best to clear Mihan Garden as per instruction of our Honorable President Mayor Joseph Estrada. Ang mga pamilyang ito ay dayuhan man nating maituturing dito sa Maynila. Ngunit sana huwag nating kalimutan na sila ay mga kapwa rin nating Pilipinong nangangailangan ng tulong at pagkalinga. Ako po si Larimie Magbuhos at ito ang Buhay Loton.